Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan din po natin ang ating mahal na Maria. Palakpakan din po natin ang bawat isa. Tapos na po ang aking pagbabahagi. Joke lang po. Gusto ko rin pong batiin ang aking mga kapatid na pari, kay Father Jack, ang ating Kura Paroko, Father Jonathan, Father Gerald, Father Marius, at Reverend JP. Palakpakan din po natin ang ating mga pastol. Bago po ako magsimula sa aking pagnininay tungkol kay Maria, gusto ko po munang pansinin yung bagong imahe po na nasa harapan po natin. Bago po ito, ano po? Tama po. Amen? Sino po siya? Jesus Nazareno. Alam niyo po, nung ako'y nasa Quiapo pa, isa sa mga paborito kong activity ay yung Dalaw Nazareno. Alam niyo po kasi, kapag nagdadalaw Nazareno kami, palagi pong maraming mga tao ang nagpupunta kahit na malayo yung aming mga pinupuntahan. Alam niyo po, yung pinaka nagpapasalamat kapag nagdadalaw Nazareno kami ay yung mga matatanda at yung mga may sakit. Bakit daw? Kasi kung sa sarili lang nilang lakas, hindi nila nang kayang magpunta ng Quiapo. Kaya nagpapasalamat sila sa pamamagitan ng mga lingkod ng Quiapo dahil si Jesus na mismo yung dumarating sa kanilang piling. Maraming araw, punong-puno yung simbahan dahil dumating si Jesus Nazareno sa kanilang komunidad. Alam niyo po, yung pinapaalala ko sa kanila, yung imahe po ng Jesus Nazareno, isang araw babalik din ng Quiapo. Ito po, hindi naman na ibabalik sa kung sino man yung nagbigay nito. Pero ang pinapaalala ko po sa kanila, yung presensya ng ating Panginoon, palaging dumadating sa ating piling tuwing kailan. Kapag tayo'y nagdiriwang ng banal na Eucharistia, si Jesus ay dumadating sa ating piling. Buksan natin yung ating mga puso para siya'y tanggapin. Kapag tayo'y nagdadasal sa kanyang ngalan ng sama-sama, si Jesus ay kasama po natin. Yun po yung ilan sa mga bagay na paalala na palaging dumarating ang Panginoon. Kaya nawa, maging handa tayo para harapin ang ating Panginoon. Isa pa pong bagay, isa pa pong paraan, kapag tayo sa ating mga buhay ay sumusunod, nagiging mabuti, na ipaparanas din natin ang pagdalaw ni Jesus sa ating mga kapwa. Minsan nga po, ang pangalan ko po ay Jesus. Nung nakaraang linggo po, nagmisa kami sa Padre Pio. Nung tinatanong ng sekretary ng parokya ang pangalan ko, sabi ko po, ang pangalan ko ay Jesus. Alam niyo po yung sabi ng sekretary, seryoso po kayo, Father? Parang hindi siya makapaniwala. Parang minsan napapatanong ako, nagiging mukha ba ako ni Jesus sa pamamagitan ng aking paglilingkod? Bawat isa po sa atin ay pinapaanyayahan na maging kamukha ni Jesus, maging katulad ni Jesus sa kanyang buhay, sa pamamagitan ng ating mga buhay. At mangyayari lamang iyon kapag yung ating mga buhay ay nakaugat kay Jesus Nazareno. Amen? Pakitingnan yung katabi. Kamukha po ba ni Jesus? Sino pong kamukha? Baka ibang espiritu na. Ngayon po, nasa ikatlong araw tayo ng Triduo sa pagdiriwang sa kapistahan ng pagkareyna ng ating mahal na ina. Ang tanong po sa atin sa ngayon, pwede nating tanungin yung ating mga sarili, bakit ba natin tinatawag na reyna si Maria? Saan nanggagaling yung kanyang pagkareyna? Sasabihin ko po sa inyo, reyna nating lahat si Maria dahil sa kanyang
relasyon kay Jesus. Dahil si Jesus Nazareno ay hari nating lahat. Kaya ang kanyang ina sa kanyang relasyon sa kanyang hari ay nagiging reyna nating lahat. At bilang reyna natin, nawa magpasakop tayo sa kanyang pangangalaga. Gusto ko pong gamitin yung image ng larong chess po sa pagpapaliwanag ng reyna at ng hari. Alam niyo po yung board game na chess? Alam po natin, di ba, sa larong chess, maraming mga pieces. At sasang-ayon kayo sa akin, kung sasabihin ko, na isa sa napakahalagang piece sa larong chess ay yung reyna. Hindi ho ba? Bakit? Kasi yung reyna, marami pong pwedeng gawin, malayo yung pwedeng marating. Pero, gayon pa man, kapag yung reyna ay nawalan ng hari, wala ng saysay yung mga kaya niyang gawin. Mawawalan din ng saysay yung kanyang buhay kapag nawala sa kanyang panig yung hari. Kaya laging nakaugat yung kakayanan, yung pagkareyna, yung ating pagkilala sa ating mahal na ina bilang reyna sa haring si Jesus. At sumasalamin din po ito sa ating mga buhay. Pwedeng marami tayong pwedeng gawin. Pwedeng malaya tayong magawa ang maraming mga bagay. Pero magkakaroon lamang ng kabuluhan at buhay at tagumpay yung bawat bagay na ating ginagawa kapag patuloy tayong nakaugat sa ating hari. Kapag yung ating mga ginagawa ay para sa pangangalaga sa hari ng ating mga buhay na nananahan sa ating mga kalooban. Kaya unang mahalagang paalala sa ating lahat, pangalagaan po natin ang ating hari. Pagsilbihan natin siya katulad ni Maria. Patuloy tayong magpalalim ng ating ugnayan para yung ating mga ginagawa patuloy na magbigay buhay sa atin at patuloy na magbigay buhay sa ating mga kapwa. Amen? Yan. Sabihin sa katabi, magpalalim ng ugnayan kay Jesus. Kasi anong muka, anong sitwasyon ang ipinapakita sa atin kapag yung ating buhay ay nawawala na ng ugnayan sa Diyos? Punta po tayo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa po, sa aklat ng propetang si Ezekiel, inihalin tulad yung bayan ng Israel. Saan po? Sa lugar na puno ng kalansay, na tuyo-tuyo na, walang buhay. Kasi anong nangyari sa bayan ng Israel? Bakit parang kalansay na tuyong-tuyo na sila? Bakit parang patay na sila? Bakit nawawala na ng pag-asa yung kanilang mga buhay? Dahil pinili nila na tumalikod sa ating Panginoon. Dahil pinili nila na hindi nasundin ang ating Diyos. Sa kanyang pagsasalita, pangungusap sa kanyang bayan, yung kanyang bayan, piniling hindi makinig, hindi sumunod. Kaya anong naging epekto? Yung bayan ng Diyos, unti-unting namatay, unti-unting nawawalan na ng pag-asa. Pero anong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel bilang pagbibigay ng pag-asa sa bayan ng Israel? Sabi ng Panginoon, mangusap ka sa mga kalansay na iyan at bibigyan ko muli sila ng buhay. At kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinundan ng propetang si Ezekiel, kaya naman yung mga kalansay, nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng buhay, bilang pagpapaalala sa bayan ng Israel na ang daan sa muling pagkabuhay ng bawat isa sa atin, pagkabuhay ng pag-asa, ay pakikinig sa salita ng Diyos. Pagpapapasok sa Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay na nagsisimula sa pakikinig sa Kanyang salita. Yun po yung isang napakahalagang
pinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Makinig tayo. Kapag may mga pagkakataon sa ating mga buhay, para bang nawawala na tayo ng pag-asa, baka ang imbitasyon sa atin ng Panginoon, manahimik tayo, pumasok tayo sa Kanyang tahanan, pakinggan natin yung Kanyang mga salita, at mula doon, hayaan natin yung Kanyang salita magbigay liwanag sa ating mga buhay. Dahil mga minamahal kong mga kapatid, walang hindi mapangyayari sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon na nagmamahal sa bawat isa sa atin. At ito rin po yung ating misyon. Katulad ni Maria po, nung tinanggap niya ang pagiging ina ng Diyos, hinayaan niya yung kanyang buhay bilang maging tagapagdala ng salitang naging tao. Si Propeta Ezekiel, sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod, pamamahayag ng salita ng Diyos, nagbigay buhay sa mga parang patay na. Yun din po yung paalala sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay mayroong misyon na tinatanggap sa ating Panginoon, na nawa sa ating buhay at paglilingkod, patuloy nating maipahayag yung salita ng Diyos, upang yung salita ng Diyos na manggagaling sa Panginoon din at dadaan sa ating mga buhay ay magbigay buhay sa ating mga kapwa. At sa ating ebanghelyo po, napakahalaga po na ipinapaalala sa atin ng Panginoon yung pinakamahalagang mga utos. Una po yung pagmamahal sa Kanya. Pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. Ito po yung paalala ng salita sa ngayon na patuloy nawa nating magawa sa ating mga buhay. Unahin nating buksan yung ating mga sarili sa pagmamahal sa Diyos dahil ito yung magtuturo sa atin kung paano natin mamahalin yung ating mga kapwa. Amen po. Gusto ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento po ng isang kinikilalang reyna dati sa Tondo. Hindi lang po hari ang meron sa Tondo. Sino pong hari ng Tondo? Hindi po si Asyong Salonga. Yung Santo Niño po. Ayan. Meron pong reyna doon. Narinig ko po yung kwentong ito sa isang katekista po, Franciscan catechist. Ang pangalan po ay Brother June. Meron daw siyang nakilala isang araw. Ang pangalan po ay Annabel. Si Annabel po ay reyna daw ng mga nagsosolvent. Alam niyo po yung solvent naman, ano? Mga nagra-rugby, nag-a-addict. Nagsisimula daw ng gulo palagi yung kanyang grupo sa Tondo. Kaya ilang beses, itong si Annabel ay nakulong. At sa kulungan, si Brother June po, nakilala niya po itong reynang ito. Nakita po ni Brother June sa kanyang pagpupunta na kahit ganito yung kalagayan ni Annabel, may pag-asa pa rin daw itong buhay nito. Kaya ano pong ginawa ni Brother June? Masipag at matayaga na nagpabalik-balik para magbahagi ng salita ng Diyos. 2 years na nasa kulungan si Annabel, ang reyna ng solvent. 2 years, pabalik-balik din itong mga katekistang ito sa pamumuno ni Brother June para buhaying muli itong si Annabel. Alam niyo po, pagkalaya ni Annabel, sabi niya po, hindi niya alam na pwede pa palang magbago yung kanyang buhay. Hindi niya alam na may pag-asa pa rin pala para sa kanya. Hindi ho ba kung sa ating mga paningin iyon, pwede na nating sabihin, wala nang pag-asa yan, wala nang mararating yan, hanggang dyan na lang yan, pabayaan na lang natin iyan. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng paglilingkod ni Brother June, ipinakita na mayroon pang pag-asa. Kaya itong reyna ng solvent na ito, si Annabel, alam niyo po, kalaunan, kasama na nila Brother June sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasama na sa pagtuturo ng pananampalataya. Ano yung nagbigay ng buhay at pag-asa sa kanya? Yung salita ng Diyos.
Dahil ito'y dumating at ito'y pinalalim niya sa kanyang pagninilay. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, darating sa punto yung ating mga buhay na pwedeng yung ating mga desisyon, yung ating mga sitwasyon, pwede na nating makita rin na para bang walang pag-asa na. Pero ang imbitasyon sa atin sa ngayon, pinapaalala ni Maria, pinapaalala ng propetang si Ezekiel, pinapaalala ng buhay ni Annabel, na kapag nawawala na tayo ng buhay at pag-asa, para bang nagiging kalansay na. Ang imbitasyon, ibalik natin yung ating ugnayan sa Diyos. Makinig tayo sa Kanyang salita at hayaan natin yung Kanyang salita unti-unting hubugin yung ating mga buhay upang yung ating mga buhay maging daluyan din ng pag-asa at buhay para sa ating mga kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang ating panalangin sa ikatlong araw ng banal na triduo na ito ay maging katulad tayo ni Maria na't laging nakaugat sa kanyang haring si Jesus. Maging katulad tayo ni Propeta Ezekiel na nagpahayag patuloy ng salita ng Diyos upang patuloy tayong maging mga anak ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen.